who are included in a family-based petition. In other words, who are the derivatives of the principal beneficiary. Different for spouse of US citizen compared to fiancé. Ano po? Okay. Sabi doon sa tanong, ito yung actual question Meron po ba dito permanent resident or green card na nag-DIY process po for spousal visa? May question po ako. So, naka I-130 petition for alien relative ang spouse ko po. Tapos, sa first picture po, ayan, nilagay ko po kami ng baby ko. Tapos, sa second pic, yung question is, are you submitting separate petitions for other relatives? So, my main question po is, do I have to put my child here or automatic na po siya kasama dito sa petition ng spouse ko? Thank you sa mga sasagot. God bless us all. Kapag ang isang green card holder, pinetition niya ang kanyang spouse, kasama na po doon at sasakay na doon lahat ng anak na below 21. So, isang petition lang ipa-file, kasabay na lahat at kasama na yung mga anak na below 21. Ito ang problem. Kapag in the process of waiting for the petition to become current, kasi may waiting time po yan na 4 years or 5 years, at naging citizen yung petitioner, guess what happens? Yung pong mga anak ni US citizen petitioner ay immediate relative na niya yun. So kapag immediate relative, kailangan ng separate petition. Hindi na po pwedeng makisakay yung mga bata do sa nanay nila kasi kailangan nila ng separate petition. So, tandaan nyo po yan. So, ngayon, paano naman yung, let's say, yung US citizen, pinakasalan niya yung kanyang fiancé, tapos may anak ito na mga minor, So, sino ang mga derivative noong pinakasalan niya, na fiancé niya? Actually, hindi niya derivative yun stepchildren yun ng US citizen spouse niya. So, any children below 18, pag nagpakasal yung US citizen at yung alien, stepchildren niya yung mga anak ng alien na below 18. Kailangan po yun file ng separate petitions. Okay? Makakarating po yung kaagad kapag pinitisyon ng stepchild petition ng US citizen parent. Kaya nga, alalahanin natin na kailangan kung magpapakasal rin lang, dapat makasal bago mag-18 yung mga anak noong alien, yung prospective immigrant. Ngayon, iba po ang sitwasyon kapag fiancé ang pinitisyon. Kapag itong si US citizen, pinitisyon niya si alien fiancé. Alam niyo, makakasama nung alien fiancé lahat ng anak niya na below 21. Iba po ang reckoning age kapag fiancé. So, yun po ang may derivative. Derivative ng fiancé, yung mga anak niya na below 21. So, ang pagkakaiba niyan, kapag nagpakasal, kailangan ang below 18 ang makakasama lamang. So, yan po ang pagkakaiba ng fiancé at spouse, kung sino-sino derivative nila. Ano po? Iba yung derivative ng green card holder, iba yung derivative ng US citizen, at iba ang derivative ng fiancé. We are using the word derivative loosely kasi nga yung fiancé ang may derivative doon sa mga anak niya na below 21 at yun namang anak na below 18 nung pinakasalan ng US citizen ay mga stepchildren niya. So kaya yung paggamit natin ng word na derivative, we're using it loosely. So yung asawa naman ng green card holder, lahat ng below
21 na anak nilang mag-asawa, no, anak nilang pareho yon, makakasama sa pagpunta sa Amerika to immigrate kung mananatiling green card holder yung petitioner na parent and spouse. Okay po. So hopefully malinaw yan. Otherwise, if I have confused you, just like what my law school professor used to say in UP, if I confused you, then the purpose is served. Nang lilito pala yung aming professor.